Sa pag-usbong ng makabagong Pinoy pop o mas kilalang P-pop, dalawang pangalan ang halos hindi pwedeng hindi mabanggit. Benny at SB19. Pareho silang naging simbolo ng bagong henerasyon ng Filipino artistry at pareho ring umakyat mula sa isang industriyang matagal nang nangangarap makasabay sa global music scene. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay at natatanging kontribusyon, dumating ang panahong ang kanilang pagkakapareho at tagumpay ay nagbunsod ng isa sa pinakamainit na diskurso sa P-pop fandom. Bakit nga ba sila paulit-ulit na pinagkukumpara at bakit tila hindi mamatay-matay ang alitan ng ilang fans nila? Sa loob ng napakahabang panahon ng pag-usbong ng P-pop, lumilitaw ang kwento ng Beanie at SB19 bilang kwento ng dalawang puwersang hindi naman kailangang magkabanggaan, pero madalas ay napipilitang ikahon sa parehong espasyo dahil sa paraan ng pag-iisip ng industriya at ng publiko. Marahil unang dapat balikan ay ang mismong landscape ng P-pop bago pa lumitaw ang dalawang grupong ito. Hindi maikakaila na bago ang 2019, kakaunti lamang ang Filipino idol groups na nagkaroon ng pangmatagalang impluensya. May mga girl groups at boy groups na sumubok, may ilan ring nagtagumpay sa mainstream, ngunit wala talagang nakabuo ng tuloy-tuloy at seryosong fandom na may disenyo ng isang modernong idol system. Kaya nang dumating ang SB19, nagdala sila ng bago. Isang grupong may training na sineryoso, branding na malinaw, musical identity na pinag-isipan, at determinasyong magtagal. Isa sila sa mga unang nagpamukha sa masa na pwede palang maging kalidad ang grupong Pinoy sa antas na ihahambing sa mga kapitbahay natin sa Asia. Kaya noong sumikat ang kanilang kantang Go Up at kalaunan ay buong karera nila, naging matibay ang pundasyon ng kanilang core fandom. Hindi lang sila pop group para sa atin, sila ang simbolo ng pag-asa na may mabubuo tayong sariling industriya na hindi lamang gumagaya kundi lumilikha. Samantala, ang pag-usbong naman ng Beanie ay nangyari sa isang panahon na mas handa na ang publiko para sa ideya ng isang well-built P-pop girl group. Dumating sila noong 2021, isang taon kung kailan may momentum na ang P-pop dahil sa pagputok ng SB19 at paglitaw ng iba pang groups. Ngunit hindi ibig sabihin nito'y mas madali ang landas ng Beanie. Kailangan nilang patunayan na hindi sila lilitaw para lang maging girl version ng nauna ng grupo. Dumating ang Beanie na may sarili nilang kulay. Mas youth-driven, mas bright pop ang tunog, mas nakasentro sa mga konseptong feminine empowerment, sisterhood at nostalgia ng kabataang Pilipino. At dahil dito, unti-unti silang nag-ukit ng sariling landas na hindi kailangang dumaan sa shadow ng boy group na nauna. Ngunit bakit kung gayon, pinagkukumpara sila? Simple pero komplikado ang dahilan. Nasa tao na mahilig maghanap ng versus, nasa fans na gustong idepensa ang kanilang iniidolo, at nasa structure ng entertainment landscape kung saan ang dalawang grupong nangunguna ay halos automatikong inaakyat sa iisang pedestal upang sukatin kung sino ang mas malaki, mas global, mas impactful o mas totoo. Ang ganitong mentalidad ay matagal ng problema hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Mula sa rivalries ng Western pop stars hanggang sa fandom wars ng K-pop. Ang kaso nga lang sa Pilipinas, dahil maliit lang ang entertainment market, nagiging mas masikip, mas personal, at mas mabilis uminit ang pagkukumpara. Sa loob ng fandom wars, lumilitaw ang pattern na hindi naman tungkol sa mismong Beanie o SB19 ang away, kundi tungkol sa emotion, identity at pride ng mga fans. Para sa 18, lumaban sila para sa SB19 noong panahong halos walang naniniwala sa kanila. Nag-umpisa ang SB19 sa panahon na hindi pa handa ang marami sa konsepto ng P-pop idols. Kaya ang kanilang pagsikat ay bunga ng hirap, pagod, training, pagod ulit at paulit-ulit na pagsisimula. Kaya para sa mga fans nila, hindi lang basta tagumpay ang bawat milestone. Ito ay patunay ng isang revolution na sila ang nagpasimula. Kaya kapag may bagong grupong tumataas, automatic na may ilang fans na naiisip na nakikisakay, umaangkas, o ginagaya. Hindi ito dahil insecure sila sa SB19, kundi dahil ayaw nilang may pumura sa naratibo na sila ang trailblazers. Sa kabilang dako, ang Blooms, ang fandom ng Beanie, ay halos kabaliktaran ang pinagmulan. Dumating sila sa panahon na hindi walang laman ang industriya, pero kailangang patunayan ng Beanie na kaya nilang umangat sa gitna ng matinding na training, mataas na standards at pressure mula sa labas. Hindi sila nagpasikat dahil may kontrobersya. Hindi sila sumikat dahil may scandal. Hindi sila sumikat dahil may instant hype. Kung tutuusin, ang unang 2 taon nila ay napuno ng konsistenteng trabaho. Kanta, choreo, performances, content, discipline. At nang dumating ang viral wave ng Pantropiko, nagising ang buong bansa na may girl group pala tayong world class. Sa panig naman ng fans nila, masakit marinig ang linyang lumabas noong sumisikat ang Beanie. Ang swerte nila sumikat agad na para bang walang 2 taong hustisanong pinaghirapan bago dumating ang breakthrough.
Dito nagsisimula ang tensyon. Hindi naman ang SB19 ang kalaban ng BNE. Hindi naman ang BNE ang kalaban ng SB19. Ang problema ay ang kultura ng comparison. Kapag may bagong award na ibinigay sa isa, may magko-comment ng mas deserving yung isa. Kapag may mas mabilis na charting, may magtatanong ng organic ba yan? Kapag may mas malaking crowd, may maglalabas ng receipts. Sa isang banda, natural ito sa entertainment fandom. Sa kabilang banda, ito ay sintomas ng insecurity ng isang developing industry kung saan iisa lang ang top spot. O iyon ang gustong paniwalaan ng marami. Ngunit nararapat bang magbanggaan ang dalawang fandom? Kung tutuusin, hindi. Kung susuriin ng malalim, ang Binay at SB19 ay hindi produkto ng parehong formula. Hindi sila magkadikit ng path. Hindi sila pareho ng intended audience. Hindi sila magkahawig ng musical identity. Hindi sila naglalaban sa parehong metrics dahil magkaiba ang nature ng girl group at boy group fandoms. Ang totoo pa, magkaiba ang epekto nila sa P-pop. Ang SB19 ang nagbukas ng pinto. Sila ang nagpatunay na kaya ng Pinoy acts makapasok sa global charts, makapuno ng venues, makatanggap ng respeto sa international music ecosystem nang hindi kailangang ipaliwanag na P-pop kami. Sa puntong ito, sila ang iconic na haligi ng bagong era. At kahit may mga kasabay silang groups, hindi maikakailang sila ang pinaka nag-iwan ng marka noong umpisa. Samantala, ang BINI ang nagbigay ng representation sa Pinay empowerment sa antas na hindi pa nakikita sa ganitong scale noon. Sila ang nagbigay ng bagong imahe sa Pinay idols. Soft pero strong, cute pero fierce, youthful pero grounded. Sila ang nagpataas sa visibility ng Pinoy girl group sa bansa at international stage. Kaya hindi sila replacement ng kahit sinong nauna. Sila ay bagong lakas na nagpalawak sa saklaw ng P-pop. Kaya saka palang makikita ang sagot. Pinagsasabong sila dahil sila ang dalawang pinakamalaki sa kanilang respective lanes. Kahit hindi sila magkalaban, ginagawa silang magkalaban ng fans, ng media at ng mga casual viewers na sanay na sa narrative na dapat may mas mataas. Ngunit bakit nag-aaway ang fans? Sa fandom psychology, may ilang factors: tribalism, emotional investment, protectiveness, at ang tinatawag na identity extension. Kapag masyado kang invested sa isang grupo, nagiging extension ng self mo ang kanilang image. Kapag minamaliit sila, parang minamaliit ka rin. Kaya kapag may kumakalat na comment na mas magaling ang SB19, may fans ng BNE na nadadala ng emosyon. Kapag may nagsasabing mas relevant ang BNE ngayon, may atiin na naiisip na parang binubura ang effort na ipinundar ng SB19 noon pa man. Sa katotohanan, wala namang mali sa pride. Ang mali ay kapag pride na ang humahawak ng narrative. May isa pang factor: timing at visibility. Noong 2023 hanggang 2024, pumutok ang BINI at naging viral sensation, at natural lang na may magsasabing sila na ang leading P-pop group. Ngunit para sa atin, hindi ito simpleng pahayag. Ito'y parang pag-bookend sa legacy ng SB19. Hindi dahil ayaw ng fans ng success ng iba, kundi dahil natatakot silang mabura ang contributions ng grupong minahal nila mula pa 2018. Sa kabilang banda, may blooms namang nakakaramdam na hindi patas ang tingin sa BINI, na may narrative na tinadaan lang sa virality, kahit na ilang taon din silang nagtrabaho sa katahimikan. Dito nagiging cycle ang away. Hindi dahil sa BINI, hindi dahil sa SB19, kundi dahil sa paniniwalang kinakailangan may mas lamang. Ngunit kung sisilipin mula sa mas mataas na perspektibo, hindi ba't mas nakakatulong kung parehong umaangat? Sa industriya na kasing liit ng P-pop, bawat tagumpay ng isang grupo ay may domino effect na nakakatulong na sa lahat. Kapag may nag-viral na girl group, may nadadagdag na bagong listeners sa P-pop ecosystem. Kapag may nakachart na boy group, mas lumalawak ang respeto sa Pinoy talent sa international stage. Kapag parehong nagtatagumpay ang BINI at SB19, mas nagiging sustainable ang industriya. At sa totoo lang, alam ito ng mga grupo mismo. Hindi sila nag-aaway, hindi sila nagtatagisan, at wala silang pahayag na nagpapalabas ng kompetisyon. Kung meron man, puro admiration at respeto sa isa't isa. Kaya lumilinaw, ang away ay hindi galing sa artists, nanggagaling sa fans na tumatayo sa dalawang panig na pareho namang pwedeng maging tama. Ang masakit lang ay kapag nagkakasiraan, nagmumukhang maliit ang P-pop. Kapag may fan war, mas napag-uusapan ng toxicity kaysa sa artistry. Kapag may trending issues sa Twitter tungkol sa komparasyon, mas nawawala ang tunay na sentro: ang musika. Marahil ang mas mahalagang tanong ay hindi bakit pinag-aaway sila, kundi kailan titigil ang pagkukumpara. Ang sagot: kapag tanggap ng publiko na hindi zero-sum game ang music industry.
Kapag malinaw na pwedeng maging magaling ang SB19 at magaling din ang BNI. Kapag naintindihan ng fans na may kanya-kanyang lakas ang bawat grupo. Kapag hindi na nakikita ang success bilang kompetisyon, kundi bilang collective victory. Sa huli, parehong mahalaga ang BNI at SB19. Parehong may ambag, parehong may ipinaglaban, parehong may binuksang pinto. Hindi nila kasalanang maging magaling. Hindi nila kasalanang sumikat. Hindi nila kasalanang minahal sila ng kani-kanilang fandoms. At kung tutusin, mas malawak pa ang P-pop sa dalawang pangalan. Ngunit kung patuloy silang pag-aawayin, hindi lalaki ang industriya. Sisikip lang ito. Kaya marahil panahon ng tanggapin na sa eksenang ito, hindi kailangang may king at queen. Pwede namang maraming hari at maraming reyna. Pwede namang masaya ang Atin at masaya ang Blooms. Pwede namang magtagumpay ang SB19 at magtagumpay ang BNE nang hindi kinakailangang maghilahan pababa. At kung may aral man sa patuloy na pagkukumparang ito, iyon ay ang katotohanang hindi kailanman magiging kaaway ng isang musikero ang kapwa musikero. Hindi sila naglalaban. Ang tunay na laban ay ang paniniwalang iisa lang ang pwedeng umangat. At hanggat hindi naaalis ang ganitong kaisipan, mananatili ang alitan. Sa huli, dapat ang tanong ay hindi sino ang mas magaling, kundi bakit hindi natin sabay-sabay suportahan ang parehong nagbibigay ng dangal at pagmamalaki sa P-pop. Dahil kung may isang katotohanan na mas matimbang sa anumang fandom war, iyon ay ito. Mas malakas ang musika kapag hindi ito sinasakal ng pagkukumpara.